Sa TV5. Mga kasausawan, kami po yung nagbabalik sa Face to Face at nakita nga natin na galit po si Lilian dahil imbis na siya ang sinasabing pakasalan ng kanyang kinakasama, abay somewhere along the way, nagawang ahasin siya ng kanyang kaibigan, best friend at kapatid na si Mary Jane. Mary Jane, tinanong kita kung may relasyon kayo ni Jerome. Sabi mo, Meron po. meron. Kasi po Paano mo nagawa yun kay Lilian? Hindi ko po siya naisip. Kasi naisip ko yung nararamdaman ko Kasi gusto ko siya, gusto ko si Jerome. Nung pinakilala pa lang sa akin ni Kasi Lilian. makasarili ka. Iniisip mo lang sarili Magkaibigan po mo. kami. Okay, balikan lang natin, Mary Jane. Ang una mong kaibigan or ang una mong nakilala ay si Lilian, hindi ba? Katrabaho ko po si Lilian. Katrabaho mo siya? Opo. Hindi ko kaibigan. Narinig mo naman niya ang Hindi ko sinabi. siya best friend. Huwag niya sabihin best friend ko siya. Grabe ka. Denial queen ka pa, no? Naging magkatrabaho kami. Tapos Naging magkatrabaho lang. Umuutang siya sa akin. Okay, binibigyan ko siya kasi meron ako. Tinutulungan ko siya. Di ka lang denial queen ka pa. Superstar. Best So, actress. Tumigil ka ha? Ba't ako ang ibig titigil? mong sabihin, Wak mo ka hamunin. Ano? Sige. ay, sandali! So ngayon, pati upuan ko, binabato na rin. Pinakikialaman. Liwanagin lang natin, Mary Jane. So para sa'yo, hindi kayo matalik na magkaibigan. Hindi kayo close. Kasi ang sinasabi ni Lilian kanina, kung narinig mo, ikaw yung kinukwentuhan niya, nilalabasan niya ng sama ng loob, at alam mo na ang boyfriend niya at ka-live-in niya ay itong si Jerome. Opo. Okay. So ang tanong ko, anong nangyari? Bakit hindi mo pinahalagahan yon nung araw na pinakilala sa'yo si Jerome? Alam mong siya ang karelasyon. Hindi O po kasi- nakalimutan mo na lahat yon? Nakalimutan ko po nang magustuhan ko si Jerome. Kasi minahal ko po si Jerome Masaya ako sa kanya. Yun lang sa akin. Kung masaya ako sa tao, sa lalaki, kaya kong pakisamahan. Kahit magsakripisyo pa ako, okay lang. Ang tanong ko, Mary Jane, papaano mo nagawang hindi maisip na yun ay karelasyon ng kaibigan mo Nagkakaubusan na ba ng lalaki? Trinay ko lang po kaya ko siyang kunin. Tinry mo kung kaya mong kunin. Bakit? Ano ba itong si Jerome? Laruan? Hindi po. Tinatry ko kung kaya niya ako mahalin. Minahal niya ako. Pumapit siya sa akin. Nung araw na natagpuan kayo ni Lilian, Mary Jane, kaninong bahay yun? Sa'yo, di ba? Bakit napunta doon si Jerome? Nag-inom po kami ng gabi, nakatulog na po doon. Nalasing si Jerome. Sino ang unang nagpakita ng motibo sa inyo? Siya po ang pumunta sa bahay ko Hindi niya nga kasama to Kaya sabi ko, hindi ka kasama pumunta ako ang gusto niya, di ba? Bakit di ba makakatakas sa'yo? Kaya mo. Umiinit ang dugo ko. Umiinit, umiinit! Nagbibigay ka ba ng pera kay Jerome? Hindi ako nagbibigay sa kanya. Siya ang nagbibigay sa akin. Sa siya, tinutulungan ko siya. Si Lilian ang tinutulungan mo dati. Oo. Kasi nangungutang siya sa akin, okay lang. Malasakit ko sa relasyon nila kasi nahihirapan si Jerome na sa kanya. Paano mo nalamang nahihirapan si Jerome? Nagkukwento sa akin si Jerome, pinag-uusapan namin siya. Pinag-uusapan nga namin hiwalayan ka na niya Diretso ang tanong, Mary Jane, totoo ba na nalok ka ni Jerome ng kasal? Oo. Bakit hindi? Mas pipiliin niya ako. Mas pipiliin niya ako kaysa kay Lilian. Bakit? Mas mahusay ako sa kanya. So nung gabing natagpuan kayo, hindi, umaga na pala dahil nagsimulang nag-inuman kayo, may nangyari nung gabing yon sa inyo ni Jerome? Siyempre po, may mangyayari. So habang nangyayari ang lahat ng yon, nakalimutan mo na kaibigan mo si Lilian. Siyempre po. Inalis ko na siya sa isip ko Nagkasala ako sa kanya. Inalis ko. Ang inintindi ko si Jerome, yung relasyon namin ni Jerome, yun na lang ang inintindi ko. Paano relasyon na kakakilala mo pa lang sa kanya Hindi noon? po, apat na beses na po may nangyari sa amin. Ay! So nung nangyaring umagang nagpunta si Lilian doon, natagpuan kayo,
nasaktan ka ni Lilian, hindi ba? Ayan, nagwawala siya para siyang bobo na hindi ko maintindihan. Alam nga namang matuwa siya, Mary Jane. Hindi siya Isang nahiya. taon niyang naging karelasyon yun. Paano, sabi mo hindi siya nahiya? Eh, ikaw kaya, hindi ka nahiya? Oo. Susa naman to eh. Sasabihan mo siya, hindi nahiya na nagwala doon. Ikaw, hindi ka ba nahiya? Pinatulan mo nga Hindi siya yung nahiya. boyfriend niya eh. Kumukuha ng kabit-asawa niya, manunugod pa siya. Alam nga naman, pinaghain pa kayo. Happy Fiesta! Sabi ganon. So, gano'n na nga ba ngayon? Pag na-inlove ka, kay si Hoda, kay Ber, kanino man yan? Siyempre, pag gusto ko, alam nga hindi ko kunin. Magpatawad siya kasi kung akong gugustuhin ng asawa niya. Pangalawa ito sa mga hindi ko kinakayang mga bagay-bagay. So, nung araw na yun na nagskandalo doon si Lilian, nagkaabutan kayo, di ba? Nag-away kayo. Saan nagpunta si Jerome matapos yun? Inuwi sa bahay niya. Pinauwi ka, di ba? Oh, so tapos nag-away sila, umalis si Lilian, nagsama na kayo ni Jerome? Hindi na po eh. Binantayan niya na eh. Hindi na makawala sa kanya. Bakit kailangan niya ano yan, di ba? Okay, Attorney Acosta, yun pong nangyaring ganon, na sabi nga ni Mary Jane, eh bakit naman daw nagwala doon si Lilian? Alam naman natin na kapag ka tayo, ganong galit, di ba? We tend to be very emotional, hindi na tayo nakakapag-isip ng tama. May nakulong na po ba nang dahil sa, ng iskandalo, ng ganon? Meron siya nga, dahil hindi naman agad-agad isasaalang-alang ng batas yung emosyon ng sino mang tao eh. Oo. Sapagkat kung yun ang lagi nating Idadahilan. sabi nga idadahilan, ay baka makalusot na tayo sa anumang epekto ng batas. Kaya nga kung halimbawa ay may pag-iiskandalo ang isang tao sa halimbawa loob ng pamamahay ng kaibigan niya o kanyang kapwa-tao, yung pag-iiskandalo yun ay maaaring humantong sa isang krimen. Halimbawa ay meron siyang nabasag sa loob ng pamamahay nung pinagawa niya ng pag-iiskandalo ay maaaring magagawa siya ng malicious mischief, no? Ngayon, dun naman sa halimbawa ay sa pag-iiskandalo niya ay kagyat na pumasok siya sa bahay ng, o kahit na kwarto lang o dwelling ng isang tao, meron din siyang na-violate na batas doon, yung qualified trespass to dwelling. At kung halimbawa ay dun sa loob ng bahay na yon ay nandun na panay pa rin ang parinig, ano? O kaya'y pananakot, na yung pananakot na yon nagagawa niya ng masama, yung nakatira ron, hindi naman yung pananakot ay, sabi nga, it will not constitute an offense, ay maaaring light other threats or other coercions naman ang maaaring ikaso sa taong yon. Ako, maraming salamat, Attorney Acosta. O, sa may mga kapitbahay na medyo maiingay at ma-iskandalo, may nalaman na naman kayo tungkol sa batas. Hans, matapos marinig ng ating mga sausawero at sausawera dito sa studio, ang mga damdamin ng ating mga bisitang kababaihan, ano ba ang kanilang opinyon na nais isigaw? Para kanino ba ang simpatiyan nyo sa istoryang ito? Pula ba tayo o puti? Boto hands tayo. Taas ang mga placards na yan. Go! Nakutsyang, understandably, sa kasalukuyan, karamihan sa mga sausawero at sausawera, puti ang itinataas na kulay. Parang sinasabi nila na hindi naman porke gusto mo yung tao, aagawin mo na kung ito ay dati ng may unang karelasyon. Ate Lilian, narinig mo kanina yung sinabi ni Mary Jane na yung nahuli mo pala silang magkasama ni Jerome. Opo, doon sa... Pang-apat na beses na yon. O, hindi ko po alam na pang-apat na beses na pala yung nadaktan So yung ko sila. unang tatlong nangyari, hindi ka Hindi ko po alam, kinutuban? wala po. Kasi ang pangangatwiran ko po sa buhay, pag nagmahal ka, bigay mong tiwala para magtagal yung pagsama ninyong dalawa. Anong Yun sinasabi, Mary Jane, ni Jerome, na pagkukulang o pagkakamali ni Lilian? Yan po, hindi niya na po nagagampanan yung gusto ni Jerome. Hindi kaya
pinaniwala ka lang ni Jerome noon dahil meron siyang gusto lang na makuha sa'yo? Hindi mo ba naisip yon? Na posible din, ha? Baka ginagamit ka lang ni Jerome. Hindi kaya? Sa ilang beses, may plano kami. Tatapusin lang namin to. May plano kayong ano? Umalis. Hindi niya ba sinasabi sa'yo? Wala kong alam. Pero ang sabi ni Lilian, tinetext siya, nagsusorry pa si Jerome sa kanya. Nakita mo! So ang sinasabi mo talaga, Mary Jane, ikaw, sa'yo may planong magpakasal? Opo, meron po talaga. Tawagin nga natin mga kapatid at kausapin natin yung sinasabing taong nakarinig dyan sa sinasabing ni Mary Jane na pag-alok sa kanya ng kasal ni Jerome. Narito po si Rachel Benesisto. Pasok! Rachel, ikaw ang kasamang uminom nung gabi na yon? Yes, mami. Okay. Paano nakarating si Jerome doon? Kasi pumunta po siya doon. Lagi naman po siya pupunta doon. Bakit siya pumupunta doon? Dinadalaw niya po si Jane. Totoo bang narinig mo Opo. na sinabi ni Jerome kay Mary Jane na si Mary Jane ang pakakasalan niya? Opo, yun nga po ang plano niya. Nasabi niya, iiwan daw niya si Jillian, pakakasalan daw niya si Jane, uwi sila ng probinsya. Sabi ko naman, baka naman lasing ka lang at ano yung pinagsasabi mo. Pero syempre, ako hanggang salita lang naman ako kay Jane eh. Nasa kanya pa rin yung desisyon kung anong dapat niyang gawin. Mga kapatid, ang testigo ay nagsalita na po. Huwag kayong bibitiw sa nag-iisang Barangay Hall on Air. Malalaman nga natin mula kay Jerome kung totoo bang sinabi niyang inaalok niya na magpakasal sila ni Mary Jane. Diyan lang kayo. Ang sinasabi mo, pinilit ka ni Mary Jane? Pinilit ako pag-inom. Palaman ang mukha mo, pinili. Pinandilandia ako para talaga yun. Okay, Jerome, kung papipiliin kita ngayon, sino ang gusto mo? Yung Mary Jane o si Lilian? Ang mga problema, face to face. Pag talikuran, harapin mo, face to face. Face to Face is brought to you by Ever Bilena, EB Naturals, Love and Body Works. Sa trabaho ko, marami akong napapayong mga nanay. Pagdating sa lagnat ng baby, ang payo ko, Calpol. Nothing certain na paracetamol and Calpol. Pwede ipainom kahit sa sanggol. Calpol, it's my choice. Bigay todong mag-text, may bagong load para sa'yo. Sangkatutex 15, sangkatutang na text. Pinahabang felicity, tipid sulit. Kaya sangkatuwa, mag-token text na! First anniversary na ng Face to Face. At dahil dyan, muli nating awitin ang